Good day mga mom sensors! My name is Riza May Rojo Bello and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon, itong mga succulents ko na may farina at isi-share ko din yung tips para maiwasang masira ito sa mga babies natin. Isa sila kasi sa nagpapaganda dito sa loob ng greenhouse, lalong-lalo na pag walang damage yung farina. Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa talaga familiar sa mga succulents, may mga varieties ng succulents like Echeveria, Graptoveria, Pachyphytum at iba pang mga succulents na nagpo-produce ng powder protection sa kanilang mga leaves at stems. Wait. Ilapit ko ng konti yung camera. Ayan. Ayan mga mom sensors. Sa nakikita nyo, itong parang pulbos sa leaves niya, sa mga leaves niya. Yan yung tinatawag na farina. Ang farina maraming benefits. Halimbawa ng para itong raincoat or umbrella na nagbibigay ng water repelling effect sa mga succulents para hindi masobran absorb ng tubig ang mga succulents at ma-prevent ito sa pagkarat sa katagalan. Another is para itong sunscreen sa init. Protection din sa init at para safe sila sa sunburn, lalong-lalo ng init sa hapon dito sa amin. Kasi pag umpisa pag 9 or 10 a.m. papuntang 3 p.m. or 4 p.m. super masakit pa dito yung init sa rooftop. Ayan. May mga ilang succulents pala ako mga mom sensors na may farina na nandoon sa labas ng greenhouse. Alam kong kayang-kaya naman talaga nila yung Rain or Shine. Katulad ng Ghost Plant, Ghosty, Super Balm, at yung Purple Delight din. May farina din. Pero karamihan talaga, mga mom sensors, nandito talaga sa loob ng greenhouse. Yung mga succulents na may farina. Ayan. Yung main purpose ko mga mom sensors, ayaw ko masira talaga yung farina. Kasi yung farina, isang rason kung bakit mas lalong gumaganda sila. Ayan. Wait, punta tayo dito sa side na to. Inay lang. Yeah. Actually, mga mom sensor, nakapatong ako sa sa ilalim na layer. Ayan. Para makapag-video dito sa itaas na layer. Kasi cellphone na yung ginagamit ko pang video. Ayan ito. Halimbawa na lang, in-order ko to kay Jan's Skin CNS Corner. Ayan. Itong Missing You at itong Cream Tea. Ilalagay ko dito sa screen yung pangalan ng FB nila para in case interesado kayong bumili mga mom sensors, PM lang po kayo sa kanya. Mabait yung seller na yan. May last order pala ako sa kanya na hindi ako nakapag-video. This week lang dumating, pero gabi kasi in-unbox ko kaya hindi ako nakapag-video. Ayan. Kaya dito ko na lang dito ko na isasama sa vlog na to. Ayan. Yan yung Agavoids, Pink Champagne, Purple Champagne at Psyche. Diba? Ang dami ko ng champagne pero umu-order pa din. Actually, murang-mura talaga yan. Then, may dalawang freebies siya na ibinigay. Ayan, yung hawo. Dalawang hawo. Variegated pa yung isa. Salamat. Thank you so much, ma'am. Ayan. Balik tayo sa Missing You at Cream Tea. Super taba na nila. Then, ayan. Super laki na yung Missing You. Super lapad na. Malaki pa sa kamay ko. Ayan. Ang ganda, diba? Super recommendable talaga to yung seller na to kasi lahat ng mga in-order ko sa kanya last year at hanggang ngayon, mapapasaya kanya talaga kasi malalaki, magaganda at murang-mura talaga yung mga succulents na nabili ko sa kanya. Ayan.
Tapos, yan yung Monroe na, Monroe ba to, Laura? Ewan, nakalimutan ko. 4 lang, nung in-order ko to, 4 na layer lang to dumating sa akin. Ngayon, ang taas-taas na niya. Ayan. Then may bulaklak pa. Kunin ko yan later. Ayan. Sa nakikita nyo mga mom sensor, balik ako dito. Sandali lang. Balik. Kasi, sa nakikita nyo mga mom sensors, naka-separate at naka-elevate yung mga succulents na may farina. Ayan, hanggang doon. Nandito kasi, ayaw kong mahawi or masundot ito. Nangyari na kasi dati to, nung nilagay ko dito sa table, na to, dyan. Lahat ng mga succulents na may farina, dyan ko nilagay. Hindi pa to yung setup dati. Naiba lang to kasi nung lahat ng mga rain or shine, pinalabas ko na. Ayan. Then, minsan, may mga bisita, hindi na-inform at hindi aware talaga sa mga succulents, lalong-lalo sa farina, hinahawakan talaga nila yung leaves. Then, ayun, nag-iiwan talaga ng fingerprint at pumapangit ng slight yung appearance nila. Hindi ko naman kasi masubaybayan kasi may trabaho din ako. Kaya ayun, medyo malungkot ng konti, pero carry naman. Alam ko kasi sa katagalan, gaganda din yan. Ayan, positive dapat. Positive pa rin. Kaya nagdesisyon kami ng husband ko na lagyan ng another layer dito sa itaas. Ayan. Para lahat ng mga succulents na may farina dito ilagay. Pero dapat hindi matatabunan lahat ng portion dito sa ilalim. Kasi once matabunan to, hindi na to makakaramdam ng init. Kaya yung ginawa namin, 1 foot lang yung lapad na pinagawa namin dito para sa paglalagyan nila. Ayan. Para makaramdam din ng init dito sa ilalim. Kawawa naman, uy. Ayan. May mga succulents pala ako doon sa kabilang corner ko inilagay na may farina din kasi kita nyo naman, hindi na magkasya talaga. Tapos yung ibang mga succulents pa, sumasobra na sa kanilang mga old pots. Ayan, di ko pa talaga naripat. Minsan, medyo pahirapan lang kasi once magdilig ako, lalo na pag gumagamit ako ng fungicide, maraming nasasayang. Kaya yung ginagawa ko, iniisa-isa ko yung, like for example, ganito. Kinukuha ko to, then binobottom watering ko. Para ma-absorb talaga yung nagamit ko na fungicide. Kasi pag ganyan lang, marami talaga nasasayang kaysa na-absorb nila yung tubig na may fungicide. Ayan. Kaya marami pa talaga akong gagawin, lalong-lalo na sa pagriripat mga mom sensors. Hindi pa matapos-tapos. Punta naman tayo mga mom sensors sa tips para maiwasang masira ito sa mga succulents. Ayan. Unang-una talaga mga mom sensors, ang gawin nyo talaga, kung pwede talaga i-separate nyo yung mga succulents na may farina sa walang farina para safe talaga sila. Then, once magriripat kayo, make sure nyo po na naka-gloves kayo. Kasi, pag naka-gloves kayo, hindi talaga totally ma-damage yung farina once mahawakan nyo. If possible mga mom sensors, once magripat kayo, gumamit tayo ng malalaking pots para hindi sila masagi once nagre-rearrange tayo or naglilinis ng greenhouse. Tapos, once magdidilig tayo, wag natin diligan mismo yung leaves, lalong-lalo na pag gumagamit tayo ng fungicide or insecticide kasi magwa-wash out yung mga farina sa leaves niya. And then, once gumamit kayo ng fungicide at insecticide, mas okay na gamitin nyo yung systematic para hindi direct contact sila sa leaves once magdilig. Yan yung ginagawa ko para hindi masira yung farina. At lastly, wag silang i-rain or shine.
Kaya nabanggit ko kanina, kasi matatanggal talaga yung farina nila, lalo-lalo na pag may bagyo. Masisira at masisira talaga yung farina nila at may tendency pa na magkaka-sunburn kasi wala na silang farina. At ayan lang mga moms and sirs, sana nagustuhan yung video na to at thank you so much sa panonood mga moms and sirs. Pero wait lang, may ipapakita ko sa inyo. Yan yung mga propagation ko ngayon na ronpi. Ayan. Ang dadami na, diba? Hindi ko pa yun na lagay sa paglalagyan niya. Pero ilalagay ko yan later. Ayan mga moms and sirs, thank you sa panonood. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.